ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino, isang pangalan ang sumibol at nag-iwan ng sariling tatak sa industriya, si Olivia Sinisal. Kinilala siya hindi lamang sa kanyang angking kariktan na maihahalin tulad sa mga bituin ng Hollywood, kundi maging sa kanyang natatanging husay sa pag-arte na nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay noong dekada 50. Sa ilalim ng Premier Productions, isa sa mga dambuhalang estudyo ng kanyang panahon. Hinasa ang kanyang talento at ipinamalas ang kanyang kakayahang magbigay buhay sa iba't ibang tauhan sa telon. Ang kanyang mga pagganap ay umani ng papuri at nagbunga ng mga nominasyon mula sa prestihiyosong Filipino Academy of Movie Arts and Sciences FAMAS Awards, isang patunay sa kanyang kontribusyon sa sining ng pelikula. Ngunit sa likod ng nanining na pangalang Olivia Sinisal ay may isang babaeng may sariling kwento, isang guro, asawa, at ina na ang landas ay hindi sinasadyang napunta sa harap ng kamera, ngunit niyakap ang tadhana ng may dedikasyon at dignidad, mga unang taon at pinagmulan sa Cavite. Isinilang si Gloria Pagtakhan Mayige noong ika-21 ng Oktubre 1927 sa bayan ng Imus, Cavite. Ang kanyang mga magulang ay sina Sirio Mayige at Patrocinio Pagtakhan, na kapwa nagtaguyod ng isang pamilyang may malalim na pagpapahalaga sa sining, partikular sa musika. Sa kanilang tahanan, ang tunog ng mga instrumento ay karaniwang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Dito nahuhubog ang murang kamalayan ni Gloria, kung saan siya at ang kanyang mga kapatid ay maagang namulat at natutong tumugtog ng iba't ibang instrumentong pangmusika. Sa lahat ng ito, ang piano ang naging pinakapaborito ni Gloria. Ang pagtugtog nito ay hindi lamang naging libangan, kundi isang kasanayang kanyang dinala at buong pagmamahal na ibinahagi sa kanyang naging anak sa hinaharap. Habang nagdadalaga, ang likas na kagandahan ni Gloria ay hindi nakaligtas sa pansin ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang kahali-hali ng mukha at magandang tindig ay naging dahilan upang siya ay madalas na piliin bilang Reyna Elena sa mga prosesyon ng Santa Cruzan. Hindi lamang sa kanilang bayan sa Imus kundi maging sa mga kalapit na lugar sa Cavite. Ang karanasang ito, bagamat hindi direktang kaugnay ng pag-arte, ang unang naglantad sa kanya sa paghanga ng publiko. Sa kabila ng kanyang lokal na katanyagan, nanatiling nakatuon si Gloria sa kanyang pag-aaral. Tinapos niya ang kanyang elementarya at sekundarya sa kanilang bayan, at pagkatapos ay nagtungo sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang edukasyon. Nag-aral siya sa College of the Holy Trinity, na kalaunan ay nakilala bilang Trinity University of Asia, kung saan siya kumuha at nagtapos ng kursong Home Economics. Dala ang kanyang diploma at pagnanais na maglingkod sa pamamagitan ng edukasyon. Bumalik siya sa Imus at nagsimulang magtrabaho bilang isang guro sa isang lokal na paaralan. Niyakap niya ang propesyong ito ng buong puso at sa panahong iyon, ang kanyang pangarap ay nakasentro sa paghubog ng isipan ng mga kabataan. Pag-ibig, pag-aasawa at hindi inaasahang landas. Ang tahimik at maayos na buhay ni Gloria bilang isang guro ay nakatakdang magbago na pumasok sa kanyang buhay ang kompositor na si Josefino Sinisal. Sa dami ng mga kalalakihang humanga at nagtangkang manligaw sa dalaga, si Josefino ang natatanging nakabihag sa kanyang puso. Ang kanilang relasyon ay hindi naging madali sa simula. Ang kanyang mga magulang ay nag-aalala at tutol sa maagang pag-aasawa. Gayunpaman, nanaig ang tunay na pagmamahalan sa pagitan ni Gloria at Josefino at hindi naglaon, sila ay nag-isang dibdib. Ang kanilang pagsasama ang naging tulay upang mailantad si Gloria sa isang mundong malayo sa kanyang kinagisnan, ang industriya ng pelikulang Pilipino. Si Josefino ay nagtatrabaho bilang isang musical director sa Premier Productions, isa sa pinakamatagumpay na film studio. Noong panahong iyon, sa pamamagitan ng kanyang asawa, nakilala ni Gloria ang mga may-ari ng studio, ang mag-asawang sina Dr. Chiriaco Santiago at Ginang Adela H. Santiago, na maaaring ang tinutukoy sa orihinal na teksto bilang Hermoso, at Dolores Saltiago, at ang producer/director na si Sirio H. Santiago. Agad na nabighani ang mga ehekutibo ng Premier Production sa angking kagandahan ni Gloria. Nakita nila sa kanya ang potensyal ng isang bituin, isang mukhang babagay sa pinilakang tabing. Inalok nila siyang subukan ang pag-arte,
isang imbitasyong ikinagulat ni Gloria. Sa simula, siya ay nag-atubili at nagdalawang isip. Ang pagiging artista ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang mga pangarap. Masaya na siya sa kanyang buhay bilang isang guro at may bahay. Subalit, dahil sa masidhing panghihikayat ng mga producer, partikular na ni Sirio H. Santiago, na nakakita ng hindi matatawarang star quality sa kanya, kalaunan ay pumayag si Gloria na subukan ang bagong landas na inilatag sa kanyang harapan. Ang pagsilang ng isang bituin, karera sa pelikula. Ang unang pagsabak ni Gloria Maige sa pag-arte ay sa pelikulang Palahama noong 1955. Bilang isang baguhan na walang formal na pagsasanay sa pag-arte, ang kanyang unang karanasan sa set ay puno ng kaba at pananabik. Mabuti na lamang at napalibutan siya ng mga batikang artista ng Premier Productions na sina Jose Padilla Jr., Leila Morena, Carol Varga at Loro Delgado. Ang mga ito ay nagsilbing gabay at taga-suporta sa dalaga. Tinulungan siyang maging komportable sa harap ng kamera at sa pakikisalamuha sa buong produksyon. Ang kanilang pag-aalalay ay naging mahalaga upang mailabas niya ang kanyang natural na talento. Kasabay ng kanyang debut, isinilang din ang kanyang screen name na mananatili sa isipan ng publiko, Olivia Sinisal. Ang pagbabagong ito ay isang estratehikong desisyon ng estudyo. Ang kanyang tunay na pangalang Gloria ay hindi ginamit upang maiwasan ang anumang kalituhan sa mga manonood, sapagkat sa panahong iyon ang isa pang bituin, si Gloria Romero ng Sampaguita Pictures, ay kasalukuyang nasa rurok ng kasikatan. Ang pagpili ng ibang pangalan ay isang paraan upang mabigyan siya ng sariling pagkakakilanlan at maiwasan ang direktang kompetisyon sa kamalayan ng publiko. Ang pangalang Olivia ay pinili dahil sa kapansin-pansing pagkakahawig ng kanyang pisikal na anyo sa sikat na Hollywood actress na si Olivia de Havilland. Ang pagkakahawig na ito, mula sa hugis ng mukha hanggang sa kanyang tindig, ay naging isang malaking bentahe na nagbigay sa kanya ng isang kakaibang aura. Isang klasikong ganda na may halong banyagang karisma. Ang apelidong Sinisal naman ay kinuha mula sa kanyang asawa, na nagbigay ng koneksyon sa kanyang personal na buhay habang itinatatag ang kanyang profesional na pagkakakilanlan. Ang Palahama ay naging isang matagumpay na panimula para kay Olivia Sinisal. Ang mainit na pagtanggap ng mga manonood sa kanyang unang pelikula ay nagbukas ng maraming pinto para sa kanya. Dahil dito, sunod-sunod ang naging mga proyekto niya sa ilalim ng Premier Productions. Ang kanyang karera ay mabilis na umangat at sa loob lamang ng maikling panahon, naging isa siya sa mga pangunahing bituin ng estudyo, pagtangkilik at pagkilala sa husay sa pag-arte. Ang pamamayaagpag ni Olivia Sinisal sa industriya ay hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan. Sa bawat pelikulang kanyang ginawa, ipinamalas niya ang kanyang lumalagong kahusayan bilang isang aktres. Nagawa niyang magbigay ng lalim at emosyon sa kanyang mga karakter na nagpatunay na siya ay higit pa sa isang magandang mukha. Ang kanyang talento ay hindi nakaligtas sa pansin ng mga kritiko at ng mga institusyong nagbibigay parangal. Ang kanyang husay ay formal na kinilala ng siya ay nominado para sa FAMAS Best Actress Award para sa kanyang mga pagganap sa mga pelikulang Desperado, 1956, at Water Lily, 1958. Bagamat hindi niya naiuwi ang tropeyo sa mga pagkakataong iyon, ang mismong nominasyon ay isang malaking karangalan at isang matibay na patunay ng kanyang kakayahan bilang isang seryosong aktres. Ang pagkilalang ito mula sa FAMAS, ang pinakatanyag na tagapagbigay parangal sa pelikula noong panahong iyon, ay naglagay sa kanya sa hanay ng mga pinakamahuhusay na aktres ng kanyang henerasyon. Patuloy siyang tinangkilik ng mga tagahanga at dumami ang mga alok na pelikula. Si Olivia Sinisal ay naging isang pamilyar at minamahal na pangalan sa bawat tahanang Pilipino na tumatangkilik ng pelikula. Ang kanyang mga larawan ay lumabas sa mga magasin at ang kanyang mga pelikula ay laging pinipilahan sa mga sinehan. Paglisan sa tanghalan, buhay pribado at pamilya. Subalit, sa pagpasok ng dekada 60, isang mahalagang pagbabago ang naganap sa takbo ng kanyang buhay. Sa gitna ng kasikatan at ng mga nag-aabang na proyekto, pinili ni Olivia Sinisal na dahan-dahang magbawas ng kanyang mga gawain sa showbiz. Ang desisyong ito ay hindi bunsod ng paghina ng kanyang karera, kundi ng isang
Mas malalim na pagnanais ang ituon ng kanyang panahon at atensyon sa lumalago niyang pamilya. Para sa kanya, ang papel bilang asawa at ina ay higit na mahalaga kaysa sa kinang ng kasikatan. Unti-unti siyang lumayo sa harap ng kamera at ibinaling ang kanyang enerhiya sa kanilang tahanan at sa mga negosyo ng pamilya. Naging katuwang siya ng kanyang asawa sa pangangasiwa ng kanilang negosyo sa transportasyon, partikular na sa mga sasakyan. Siya mismo ang namamahala sa pagpapasweldo ng kanilang mga empleyado, isang gawaing nagpapakita ng kanyang praktikal na kasanayan na maaaring nahubog ng kanyang edukasyon sa home economics. Ang kanyang nag-iisang anak ang naging sentro ng kanyang mundo. Ginamit niya ang kanyang mga unang karanasan sa musika upang turuan ang kanyang anak na umawit at tumugtog ng piano. Ipinapasa ang isang tradisyon ng sining na kanyang kinalakihan. Ang pagiging ina ay isang papel na kanyang ginampanan ng may buong dedikasyon at pagmamahal. Sa kanyang mga bakanteng oras, natuklasan niya ang isang bagong libangan, ang paglalaro ng golf. Ito ang naging paraan niya upang manatiling aktibo at makihalubilo sa labas ng abalang mundo ng showbiz. Bukod dito, hilig din niyang mag-bake ng mga cake at pastry. Sa mga okasyon at pagtitipon sa kanilang tahanan, madalas niyang ipinagluluto ang kanyang mga bisita, kabilang na ang kanyang mga naging malalapit na kaibigan sa industriya tulad ni Cynthia Zamora, Corazon Rivas, Mila Del Sol, at Delia Razon. Ang mga pagkakaibigang ito ay nanatili kahit na siya ay wala na sa limelight, isang testamento sa mga tunay na ugnayang kanyang nabuo. Sa kabuuan, ang pribadong buhay ni Olivia Sinisal matapos ang kanyang karera sa pelikula ay naging mapayapa, masaya at makabuluhan. Natagpuan niya ang kaligayahan sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay, malayo sa ingay at intriga ng showbiz, pamana at pilosopiya sa buhay. Bagamat naging abala sa pamilya at negosyo, hindi kailanman tinalikuran ni Olivia Sinisal ang mga aral na natutunan niya sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang mga karanasan, kapwa sa loob at labas ng industriya, ay humubog sa isang pilosopiyang ipinamana niya sa kanyang anak. Ang mga aral na ito ay nagsisilbing salamin ng kanyang pagkatao. Simple, disente, at may malalim na pananaw sa buhay. Ayon sa ibinahagi ng kanyang anak, ilan sa mga mahahalagang aral mula sa kanyang ina ay ang mga sumusunod. Una, huwag maging mapaghangad ng labis, lalo na kung ito ay makakamit sa pamamagitan ng panlalamang sa kapwa. Para kay Olivia, ang tagumpay ay walang halaga kung ito ay nakamit sa maling paraan. Dalawa, ang katawan ay salamin ng kaluluwa. Maging disente sa lahat ng bagay. Ipinakita niya ito sa kanyang pamumuhay, isang buhay na may dignidad, kapwa sa publiko at sa pribado. Tatlo, palaging tumulong sa kapwa. Ang pagiging bukas palad at pagmamalasakit ay isang haligi ng kanyang karakter. Apat, kung ang isang bagay ay nakalaan para sa iyo, tanggapin ito ng may kababaang loob. Ang kanyang pagpasok sa showbiz ay hindi plinano, ngunit nang dumating ang pagkakataon, tinanggap niya ito ng may pasasalamat at ginampanan ng buong husay. 5. Maging kontento sa buhay. Natagpuan niya ang tunay na kaligayahan hindi sa kasikatan o kayamanan, kundi sa simpleng buhay kasama ang pamilya. Nakamit ni Olivia Sinisal ang tagumpay sa dalawang magkaibang mundo, ang maningning na daigdig ng pelikula at ang tahimik na larangan ng pribadong buhay. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon, isang paalala na ang tunay na tagumpay ay nasusukat hindi lamang sa mga parangal na natanggap, kundi sa integridad, pagmamahal, at kapayapaang natagpuan sa paglalakbay. Hindi man na naging mahaba ang kanyang panunungkulan bilang isang reyna ng pelikula, hindi maikakailan na si Olivia Sinisal ay nag-iwan ng isang hindi mabuburang marka sa puso ng mga mamamayang Pilipino. Siya ay naging isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikula sa bansa. Isang bituing minsan ay nagbigay liwanag sa telon, at isang babaeng piniling mamuhay nang may kahulugan sa likod nito.